Hello everyone, tayo ay magpapatuloy dito sa ating mga acronyms na binibigyan ng full description at meaning. At syempre, inuulit natin may mga acronyms sa mundo ng environmental compliance and management sa sobrang haba ng full descriptions. Kaya minsan sa mga usapan, yung mga acronym na lang ang sinasubmit or sinasambit. Meron tayo ditong napag-aralan gaya nung MC, meaning Memorandum Circular, at yun namang IRR ay Implementing Rules and Regulations. So tayo ay magpapatuloy doon sa iba pang mga acronyms na ginagamit ng mga pollution control officer sa mga kadalasang report, usapan. So we have here ROLA. Ano ang ROLA? ROLA stands for Result of Laboratory Analysis. So ano ang pinagagamitan nito? Minsan maririnig mo na kapag nagpa-test ka ng tubig sa mga EMB accredited environmental laboratory, bibigyan ka nila ng ROLA. Ang ROLA, ulitin natin, ay Result of Laboratory Analysis. So, halimbawa, nagdala ka na ng sample sa laboratory, sasabihin mo, pwede pong magpa-test ng aming wastewater with respect to BOD, TSS, fecal coliform, color, etc. So after ng analysis ng laboratory, i-issuehan ka ng ROLA. So sasabihin sa iyo, ito na po ang inyong ROLA. Ibig sabihin, Result of Laboratory Analysis. At yung Result of Lab Analysis, it's some sort of certificate na nagpapakita ng mga parameters na inanalyze sa laboratory. Yung dinala mong sample na inanalyze sa laboratory for BOD, TSS, fecal coliform, color, pH ay naka-reflect yung mga concentration sa result of laboratory analysis. Typical na monitoring parameter, lalong-lalo kung sa tubig, sa ating mga wastewater sample na ina-analyze sa laboratory ay ito namang pangalawang acronym natin, BOD. Ano ba ang BOD? BOD stands for Biochemical Oxygen Demand. So, yan yung BOD. At hindi syempre yan Board of Director. Ano? BOD stands for Biochemical Oxygen Demand. So, kailan tayo nagpapatest ng tubig? Usually sa ating mga discharge permit, nakasulat kung ano yung frequency ng water testing ng ating mga wastewater discharge. At very common na parameter ay ang BOD. So pag narinig mo sa usapan, ano ang pinapatest mong parameter sa laboratory ng iyong wastewater sample? Sasabihin mo syempre yung BOD. Ibig sabihin nun, pag narinig mo, biochemical oxygen demand. That is the most common parameter. And yan ay 5-day BOD. Ibig sabihin, it's the amount of dissolved oxygen consumed by microorganisms over a 5-day period while incubating a water sample in the dark at 20 degrees Celsius. So, merong BOD parameter na laging common sa mga um, permit condition na dapat tinitingnan, lalong-lalo pag nagdi-discharge tayo ng wastewater sa ating mga water body. So, very important ang biochemical oxygen demand kasi yan yung uh, crucial indicator of
water pollution. Siyempre, pagka mataas ang BOD value sa ating result of laboratory analysis, meaning large amount of biodegradable organic material in the water. So, gaya ng ating mga untreated sewage and wastewater, food processing plants, mga paper mills, fertilizer, may mga matataas na BOD value. Iba pang parameters na minomonitor sa laboratory na naka-reflect sa ating result of laboratory analysis ay ang TSS, or ito naman yung ibig sabihin nito ay total suspended solids. Yan. So pag narinig mo yung usapan ng mga PCO, ano ba ang TSS level or concentration? Yan, ang ibig niya sabihin doon ay total suspended solids. Um, Halos magkapatid ang dalawang to, ang BOD saka TSS, which is very most common pollutant sa ating mga wastewater. Ang tubig kasi natin usually 99.98% water at yung 0.02% ay solid, at minsan they are in suspension na nagkukos ng turbidity. So napakahalaga ng TSS because they are very small and light to settle out. Nakasuspension siya sa tubig kaya nagkukos yan ng pagkalabo o turbidity. So, kumbaga, think of it as a measure of muddiness or cloudiness of the water. Pagka maraming solid, papansin nyo sa tubig, malabo. So, they do not dissolve, unlike sugar or salt na solid item pero nadidissolve sa tubig. Pero itong total suspended solid, they do not dissolve. They cause turbidity uh, sa dahilan nga na yung solid ay in suspension. At ang mahirap dito, ang total suspended solid, they can be organic or inorganic. May mga organic like yung mga bacteria, algae, plankton, plant fragments. Meron naman ng mga inorganic solids gaya ng mga silt, clay, sediment, metal particles. Kaya very important itong TSS na parameter sa mga laboratory analysis. It's also a critical indicator of water pollution. So malaking problema ang TSS din maliban din sa BOD. Malaking bagay din. Lalong-lalo may mga impact ito sa aquatic life. May mga impact ito sa penetration ng light. Kaya dapat matanggal po talaga yan. Lalong-lalo yung connection nito sa oxygen depletion. At syempre, increase in water temperature. Nag-absorb ng heat ang solid. Kaya pagka maraming solid, tumataas ang temperature ng tubig. At pagka mataas ang temperature, bababa naman ang dissolved oxygen level. O kaya mapakahalaga ng total suspended solid. At meron naman tayo dito COD, hindi ito ah, cash on delivery. Ito ay chemical oxygen demand. So, ang chemical oxygen demand ay COD. Madaling tandaan. COD, chemical oxygen demand. And it's also a measure of the amount of
oxygen required. So kapag ka meron tayong COD sa ating analysis ng tubig, meaning minimeasure natin ang amount of oxygen required to chemically oxidize all the organic matter, all oxidizable inorganic matter in a water sample. So think of it as a fast chemical burn of the pollutants in water. Ano naman ang GES? Ito naman ay General Effluent Standard. So bakit meron tayong sineset na standard sa tubig? So ano ang GES? General Effluent Standard. Kasi ang gusto natin, ang tubig natin, especially water bodies, dapat magagamit siya sa kanyang beneficial use, lalong lalo sa mga gamit natin for drinking, for recreation, minsan for municipal water supply. So napakalaga ng ah, GES. So pag narinig mo yung salitang GES, meaning General Effluent Standard. At mababasa nyo po yan sa DNR Administrative Order 2016-08. So kung gusto nyo makita yung standard na yan, puntahan nyo lang ang DOUT 2016-08 at meron din diyang update ng standard sa ibang parameter gaya ng nakasulat sa DOW 2021-19. So ang General Effluent Standard ay isang legal na regulasyon. It's a legal regulation that sets the maximum allowable concentrations or levels of specific pollutants that can be discharged into the environment from a point source. Halimbawa, sa isang factory pipe or a wastewater treatment plant outlet, magdi-discharge ka ng wastewater, whether ito ay partially or completely treated, it must comply with the general effluent standard. So kapag lumagpas ka doon sa set allowable or maximum allowable concentration or level, pwede tayo magkaroon ng penalty. So, syempre, kinocontaminate natin ang ating mga water bodies dyan. So, may fine and penalty dyan ang Clean Water Act. Ang isa pa sa ating acronym ay ang WQG. So, magkapatid yan, WQG and GES. So, sa DOW 2016-08, marinig mo yung Water Quality Guidelines and General Effluent Standard. So, what is WQG? This stands for Water Quality Guidelines. So, yun. Ang water quality guidelines are guidelines set by DNR-EMB. Doon sa decide natin na chemical, physical, and biological characteristics of a water body for a specific use or purpose. So, halimbawa, meron kang water body. Mag-set ka ngayon ng quality nito for specific use or purpose like for recreation or for source of water supply, no? Ang iba for navigation na lamang. So the water quality guidelines, they answer the question, how clean does the water need to be to safely support a specific activity or ecosystem? So they are not automatically enforceable laws.
but provide the scientific basis for creating enforceable water quality standard. So, mahalaga sa atin ang water quality guidelines, WQG. Halimbawa, mayroon tayong water quality guideline dahil gusto natin ang tubig na to ay pwedeng inumin. So, yung water quality guideline may sineset ng mga limits for pathogenic organism, for toxic chemicals, heavy metals, yun. So, kung ang tubig naman na ito ay para maproteksyonan ang aquatic life. So, kaya may mga limits dito sa mga pollutants na nakasulat sa water quality guidelines. Ang iba nga na guidelines for the purpose of recreation, no? For industrial use. Kaya mahalaga din tong water quality guidelines or WQG. So that is for water quality. At kung meron tayong guidelines or standard for water, meron din tayo of course yung standard for air. Ito naman yung sunod natin na acronym, the NAQS or the National Ambient Air Quality Standard. So ano yung NAAQS? This is the National Ambient Air Quality Standard. So ang National Ambient Air Quality Standard naman ay ito, dahil standard ito, legally enforceable regulation ito established by Department of Environment and Natural Resources or DENR. At dito, it defines the maximum allowable concentration of a criteria air pollutant, especially sa mga outdoor air. Kaya tinawag natin ambient air. Ang ambient, it refers to the air in the surrounding environment, not the air coming directly out of a smokestack or tailpipe. So, dyan papasok naman yung isa pa nating acronym na NESAP. So, ito yung National Emission Standard for Source Specific Air Pollutant. So, yung ating National Ambient Air Quality Standard or NAQS, it's set to protect public health and welfare. So, it's actually enforceable sa ating bansa dito sa Pilipinas. At basically doon sa mga criteria air pollutants, may mga standard tayo for particulate matter, meron tayo for ozone, for carbon monoxide, for nitrogen dioxide, sulfur dioxide, at ganoon din ang lead. So, mahalaga itong National Ambient Air Quality Standard. So, pag narinig nyo ang NAAQS, ibig sabihin National Ambient Air Quality Standard. So, pag narinig nyo yan, alam nyo na ang ibig sabihin. Ang ano naman, ang isa pa natin yung National Emission Standard for Source-Specific Air Pollutants. Saan kaya ginagamit tong National Emission Standard for Source-Specific Air Pollutant or NESAP? So, alam naman natin. So, kanina, yung ambient air quality standard, standard sa ating ambient air or free atmosphere, hindi doon sa lumalabas sa ating mga tailpipe or
smokestack. Itong isa, ito yon yung National Emission Standard for Source-Specific Air Pollutants. Enforceable regulation din ito that set limit on specific air pollutant. Of course, it protects uh, the ambient air from pollution coming out of the pipe or smokestack. So, source specific ang sinabi dito, source specific air pollutant. So, kung meron tayong mga equipment na ginagamit like fuel burning equipment. So, meron doong specific emission, merong specific pollutant. So, halimbawa, ang isang equipment na nag-i-emit ng pollutant containing benzene, mercury, dioxin, asbestos. So, may mga standard tayo doon. Primary focus syempre ng standard na ito protection ng public health at sa environment. So, ang NAAQS sa NESAP ay they work together. It sets the goal for clean air, and source-specific emission standards are one of the key tools used to achieve the goal that especially for toxic pollutants.